Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang kwentong kakatok sa inyong mga puso at susubok sa ating pananaw sa buhay. Sabi nila, sa bawat butil ng kabutihang itinatanim natin, may aanihing biyaya sa hinaharap. Pero paano kung ang paggawa ng tama ay siya pang magiging dahilan ng iyong kapahamakan? Isusugal mo pa rin ba ang lahat para sa isang taong hindi mo naman kilala? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina sa kabanatang pinamagatang, Ang Bagyo at ang Simula. Humahampas ang malakas na hangin sa manipis na payong ni Alonsina. Tila anumang oras ay bibigay at lili pa rin ito palayo. Kasabay ng bawat kulog ay ang pagkabog ng kanyang dibdib at ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka ay parang maliliit na karayom. Ang buong bayan ng San Marajuyo ay tila nilalamon ng isang bagyong walang awa. Ngunit para kay Sina, may mas malakas pang bagyo sa loob ng kanyang puso. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang lumang bag kung saan nakatago ang reseta ng gamot para sa kanyang lola. Ito na lang ang natitirang pera niya hanggang sa susunod na sahod. Kung aabutin pa, bawat araw ay isang pakikipaglaban. Bawat sentimo ay mahalaga. Kailangan kong makarating, bulong niya sa sarili habang binabagtas ang madilim at halos walang katao-taong kalsada. Ang ilaw mula sa mga poste ay nagsasayaw sa basang semento, lumilikha ng mga aninong tila mga multo. Ang dahilan ng kanyang pagmamadali ay hindi lamang ang takot sa bagyo. Mas kinatatakutan niya ang mukha ni Gideon Bacunawa, ang manager ng kainan sa kanto. Naalala niya ang nangyari kahapon dahil lamang sa isang nabitawang platito na nagkaroon ng maliit na lamat. Ipinahiya siya nito sa harap ng lahat. Monteverde, 4 na taon ka na dito. Hindi mo pa rin alam ang trabaho mo? Sigaw ni Gideon, sapat na para marinig ng lahat ng kumakain. Kung hindi mo kayang mag-ingat, baka gusto mong sa sahod mo na lang namin ito ibawas? O baka gusto mong sa labas ka na lang maghanap ng trabaho? Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi niya kayang mawala ng trabaho. Hindi ngayon. Habang papalapit siya sa isang kanto, natigilan siya. Sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, isang lumang kotse ang nakatigil sa gilid ng daan, bukas ang hood at umuusok. At sa tabi nito, isang matandang lalaki, basang-basa at nanginginig, pilit na sinusubukang ayusin ang makina. Nakasuot ito ng simpleng kamiseta at pantalon. Nakupas na, mukhang isang karaniwang magsasaka na inabutan ng sama ng panahon. Isang bahagi ng isip ni Sina ang sumigaw. Diretso lang, malilate ka na. Alam niya kung gaano kahigpit si Gideon. 10 minuto lang na huli ay katumbas na ng isang linggong sermon o mas malala pa. Ngunit habang tinititigan niya ang matanda, naawa siya. Nakita niya sa mukha nito ang pagod at kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang kanyang lola, kung paano ito nag-aalala sa tuwing ginagabi siya ng uwi. Naalala niya ang laging bilin nito. Sina, apo, ang kabutihan ay hindi namimili ng panahon o pagkakataon. Gawin mo ang tama, kahit mahirap. Bumuntong hininga siya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Tinataboy ang takot kay Gideon. Sa sandaling iyon, mas naging mahalaga ang pagtulong sa kapwa. Dahan-dahan niyang nilapitan ng matanda. Iwinawas-iwas ang kanyang sira-sirang payong para kahit paano ay masakop sila pareho. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong niya, medyo malakas para madaig ang ingay ng ulan. Nagulat ang matanda. Tumingala ito at nakita ni Sina ang mga mata nitong pagod, ngunit may bahid ng kabaitan. Naku, ineng, sumabog yata ang makina ko. Kanina pa ako dito, walang dumadaang sasakyan. Tulungan ko na po kayo, Tay. Saan po ba ang uwi ninyo? Baka po pwedeng itulak na lang natin to sa isang ligtas na lugar.
Sa loob ng halos 15 minuto, sa ilalim ng rumaragasang ulan, magkatulong nilang itinulak ang mabigat na kotse patungo sa silong ng isang nakasaradong tindahan. Kahit nanginginig sa ginaw at pagod, hindi ininda ni Sina. Nang masiguro niyang ligtas na ang matanda, nagpaalam na siya. "Salamat, Ineng. Malaking tulong ito," sabi ng matanda. May taos-pusong pasasalamat sa boses. "Ano na nga palang pangalan mo?" "Sina po, Alunsina," sagot niya ng may ngiti. "Sige po, tay. Mauna na po ako. Baka mahuli na ako sa trabaho." Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumakbo, hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang damit. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang ilaw mula sa kainan sa kanto. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa kanyang relo. Basang-basa ito, ngunit kitang-kita pa rin ang mga numero. 10 minuto siyang huli. Huminga siya ng malalim bago itinulak ang pinto. Ang masayang tunog ng mga kubyerto sa tawanan ay biglang humina nang pumasok siya. Lahat ng mata, mga katrabaho, mga customer ay napako sa kanya, sa kanyang itsurang basang sisiw. At doon, sa tabi ng counter, nakatayo si Gideon. Nakahalukip-kip ito, hindi kumukurap. Ang ngiti sa labi nito ay hindi ngiti ng pag-unawa, kundi ng isang buwitreng nakahanap ng kanyang biktima. At sa pagtama ng kanilang mga mata, alam ni Alunsina na tapos na ang lahat. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Sina. Isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa kulog sa labas. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kainan sa kanto. Ang mga kutsara at tinidor ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang mga kwentuhan ay naputol. At ang lahat ng atensyon ay nasa kanya, ang kawawang empleyadong basang-basa sa ulan at huli sa trabaho. Ngumisi si Gideon, isang ngising nagpapakita ng lahat ng kanyang nangipin, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Tingnan ninyo kung sino ang inanod ng bagyo," sabi niya. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ng lahat. Alunsina Monteverde, ang ating pinaka-maaasahang empleyado. Naramdaman ni Sina ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magpaliwanag, sabihin ang tungkol sa matandang tinulungan niya, ngunit alam niyang walang saysay. Sa mata ni Gideon, lahat ng dahilan ay isa lamang palusot. Sa Sir Gideon, "Pasensya na po. May emergency lang po sa daan." Halos pabulong niyang sabi. Tumawa si Gideon, isang tawang mapakla at walang kagalakan. "Emergency? Palagi namang may emergency, hindi ba, Monteverde? Baka ang emergency mo ay ang katamaran?" Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa kanyang damit. 4 na taon, simula ni Gideon. Itinataas ang kanyang boses para sa kapakinabangan ng kanyang mga manonood. 4 na taon kitang pinagtiyagaan. 4 na taon ng mga palusot mo. Pero alam mo, lahat ng bagay ay may hangganan. At ang pasensya ko, matagal nang naubos para sa'yo. Itinuro nito ang pinto. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Simula ngayon, tapos na tayo, Monteverde. Fired ka na." Ang salitang fired ay tumama kay Sina na parang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang suntok na nagpabagsak sa lahat ng kanyang mga pangarap at pag-asa. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Nakita niya ang mga katrabaho niya, si Mang Berto sa kusina na yumuko na lang, si Nelia na isa ring serbidora na mabilis na umiwas ng tingin. Walang sino man ang nagsalita. Walang sino man ang kumampi. Ang takot kay Gideon ay mas malakas kaysa sa anumang pakikisama. Walang imik, tumalikod si Sina at naglakad patungo sa maliit na locker room sa likod. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Ang bawat paghinga ay mahirap.
Ang kahihiyan ay isang kumot na bumabalot sa kanya, mainit at nakakasakal. Binuksan niya ang kanyang locker. Sa loob, naroon ang kanyang munting mundo. Isang kupas na litrato ng kanyang lola na nakangiti. Isang maliit na rosaryo na nakasabit sa pinto at ilang personal na gamit. Kinuha niya ang isang maliit na karton at isa-isang inilagay ang mga ito sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito pwede. Paano na ang gamot ng lola niya? Paano na ang bayad sa upa? Ang kinita niya para sa linggong ito ay hindi pa sapat. Ang lahat ay gumuho dahil sa 10 minutong pagkahuli. 10 minuto na ginugol niya sa pagtulong. Walang kwenta ang kabutihan. Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ng isang hikbi. Nang mailagay na niya ang lahat sa kahon, niyakap niya ito ng mahigpit. Ito na lang ang natitira sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas, nakayuko. Ayaw nang salubungin pa ang mga mapanghusgang mata ng mga tao. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, isang pamilyar na anyo ang pumasok. Ito ang matandang lalaking tinulungan niya kanina. Nakasuot pa rin ito ng simpleng damit, ngunit tuyo na. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pasasalamat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sina, humarang na si Gideon. Lolo, kung wala po kayong bibilhin, doon na lang po kayo sa labas magpatuyo ng ulan. Nakakaabala po kayo sa mga customer. Sabi nito sa isang tonong walang galang. Tumingin ang matanda na nagpakilalang si Dakila mula kay Gideon patungo kay Sina na may hawak na kahon. Kumunot ang noo nito. Bakit may dala siyang kahon? Aalis na ba siya? Suminghal si Gideon. Oo, aalis na siya. Dahil pinalayas ko na siya. Wala kaming lugar para sa mga pabaya at palaging late na empleyado. Hindi sumagot agad si Dakila. Tinitigan lang nito si Gideon, isang titig na kalmado, ngunit tila tumatagos hanggang sa kaluluwa. Pagkatapos, ibinaling nito ang tingin kay Sina. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi siya aalis, sabi ni Dakila. Ang boses nito, mahinahon ngunit puno ng bigat, ay pumuno sa buong kainan at nagpatigil sa lahat. Natawa si Gideon. At sino ka para magsabi niyan? Tanda, baka gusto mong ikaw ang isunod kong palayasin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dakila. Isang nangungiting naglalaman ng isang lihim na kapangyarihan na hindi pa nakikita ng mundo. Ako? Tanong nito, habang dahan-dahang inililibot ang kanyang tingin sa buong kainan, sa bawat sulok, sa bawat empleyado. Ako lang naman ang may-ari ng lugar na ito. Ang mga salitang yon ay lumapag sa gitna ng kainan na parang isang bomba. Ang hangin ay tila naubos. Ang mukha ni Gideon, na kanina'y puno ng kayabangan, ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang buong kainan sa kanto ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan, habang ang lahat ng mga mata ay lumipat mula sa simpleng matanda patungo sa manager na ngayon ay tila isang estatuang unti-unting nabibitak. Ang pag-ikot ng mundo ni Gideon Bakunawa ay tila huminto, pagkatapos ay mabilis na umikot ng paatras sa isang bilis na nagpapahilo sa kanya. Ang mga salitang, "Ako lang naman ang may-ari ng lugar na ito," ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak, kasabay ng bawat tibok ng kanyang puso. Imposible. Ito ang kanyang unang reaksyon. Ang matandang iyon, ang matandang basang-basa na nakatigil sa kalsada. Pero ang kalmadong titig ni Dakila, ang awtoridad, sa boses nito ay nagpakita ng katotohanang hindi niya maaaring ipagkaila. Siya nga, ang misteryosong may-ari ng Elizalde Group of Restaurants na bihira kung bumisita sa kanyang mga establishmento ay nakatayo sa harapan niya sa anyong isang simpleng matanda. At ang mas malala pa, ito ang matandang tinulungan ni Alonsina.
Namutla si Gideon at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi sa galit at takot. Ang kanyang maingat na itinayong kaharian ay biglang gumuho sa isang iglap. Gideon, ang boses ni Dakila. Kalmado ngunit may diin. Sa aking opisina. Ikaw, Alunsina. Sumama ka rin. Walang magawa si Gideon kundi sumunod. Habang naglalakad patungo sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang likod. Ramdam niya ang mga titig ng mga empleyado, ang mga bulong-bulungan, ang mga mata ni Sina na kanina'y puno ng takot at luha. Ngayon ay may bakas ng pagkalito at pag-asa. Kinamumuhian niya ang pag-asang yon. Nang makapasok sila sa opisina, umupo si Dakila sa executive chair na parang ito ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Si Sina ay tahimik na nakatayo sa gilid, habang si Gideon naman ay nanatiling nakatayo sa harap ng mesa. Pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Gideon, ang pagpapaalis mo kay Alunsina ay isang malaking pagkakamali. Simula ni Dakila. Hindi ka nagtanong, hindi ka nakinig. Ang isang leader ay dapat marunong makinig at umunawa. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, sabihin na nagpapatupad lang siya ng patakaran, ngunit ang titig ni Dakila ay nagpatahimik sa kanya. Simula ngayon, patuloy ni Dakila, si Alunsina Monteverde ay hindi na isang ordinaryong serbidora. Siya ay itataas ko bilang co-manager. Makakasama mo siya sa pamamahala ng kainan sa kanto. At simula ngayon, si Alunsina ang direktang magre-report sa akin tungkol sa lahat ng operasyon at lalong-lalo na sa mga finances. Ang huling pangungusap ang nagpasinghap kay Gideon. Finance? Iyon ang kanyang kuta, ang kanyang pinagtataguan ng mga sikreto. Sa loob ng maraming buwan, dahan-dahan niyang inilalabas ang pera ng kumpanya para ibayad sa kanyang mga utang sa sugal. Kung si Alunsina ang susuri sa mga libro, tiyak na mabubunyag ang lahat. Bigla siyang naalala ng mga boses. Ang boses ni Mang Tonyo, ang kanyang pinagkautangan. Gideon, isa pang palya. Mas masahol pa sa aso ang mangyayari sa'yo. Pati pamilya mo, madadamay. Pinagpawisan siya ng malamig. Kailangan niya ng pera. Malaking halaga. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang makabayad. Kung hindi, may pamilya siyang dapat protektahan kahit pa ang paraan niya ay mali. Sa totoo lang, wala na siyang pakialam kung ano ang tama o mali. Ang kailangan niya ay mabuhay. Sir, sa tingin ko po, hindi pa handa si Alunsina sa ganyang kalaking responsibilidad. Pilit niyang sabi, sinusubukang pigilan ang nanginginig niyang boses. Bagong manager po siya at ang finance ay komplikado. Ngumiti si Dakila. Kung ganoon, ikaw ang magtuturo sa kanya. Magtulungan kayo. Ito ang paraan ko para makita kung gaano kayo kaepektibo bilang isang team. May diin ang salitang team. Paglabas ni Gideon sa opisina, hindi niya alintana ang mga tingin ng mga empleyado. Lahat ng kanyang iniisip ay kung paano niya maitatago ang kanyang mga bakas, ang mga pekeng invoice, ang mga ghost supplier, ang mga bilyon-bilyong piso na dumaan sa kanyang mga kamay. Nakita niya si Sina na naglalakad, malinis na at nakasuot ng bagong uniform. Mukhang mas bata at mas maliwanag ang aura nito. Kinamumuhian niya ang bawat butil ng liwanag na iyon. Ang liwanag ni Alunsina ay nagbubulag sa kanya, nagbubunyag ng kanyang kadiliman. Pinilit niyang ngumiti. Lumapit siya kay Sina at inabot ang kanyang kamay. Congratulations, Alunsina. Co-manager na tayo, sabi niya. Ang ngiti ay parang isang maskara, ngunit sa likod ng nangiting iyon, may matalim na dulo ng ice pick. Nagtataka man, tinanggap ni Sina ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay mainit at malambot. Ang kanya ay malamig at basa ng pawis. Salamat po, Sir Gideon. Gagawin ko po ang lahat. Pagkatapos, lumabas si Gideon.
Nagdahilan na may kailangan siyang ayusin sa labas. Pero ang totoo, kailangan niyang mag-isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtungo sa madilim na eskinita sa likod ng kainan. Nagdial siya ng isang numero. "Hello, Mr. De La Cruz. Si Gideon po ito ng kainan sa kanto. May bago po kaming co-manager dito. Gusto ko lang po sana ipaalam na simula bukas, lahat ng order niya sa inyo, gawin niyo pong komplikado. Delay ninyo ang delivery. Lagyan niyo ng konting problema. Kailangan niya matuto, di ba?" Ang boses niya ay nakakubli sa likod ng isang matamis na kasinungalingan. Ibinaba niya ang telepono. Isang bagong text message siyang tumunog. Huling babala. Binasa niya ang text mula sa kanyang pinagkautangan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang tapusin ito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang loob ng kainan. Nakita niya si Alonsina. May hawak na isang notepad, nakikipag-usap sa isang waiter, at mukhang seryoso sa kanyang bagong tungkulin. Ang nangiti sa labi ni Gideon ay naging isang malamig at mapanganib na kurba. "Kailangan kitang tanggalin, Alonsina," bulong niya sa hangin. "Kung hindi, ikaw ang tatanggal sa akin." Ang unang umaga ni Alonsina bilang co-manager ay kakaiba. Dati, ang pagpasok niya sa kainan sa kanto ay sinasalubong ng mga biruan at kamustahan mula sa kanyang mga katrabaho. Ngayon, ang sumalubong sa kanya ay isang awkward na katahimikan na sinundan ng mga pilit na ngiti at mga bating puno ng pag-aalinlangan. "Good morning, Ma'am Sina," bati ni Nelia, ang kapwa niya serbidora dati, na tila hindi komportable sa salitang ma'am na lumabas sa bibig nito. Ngumiti na lang si Sina. "Sina na lang, Nelia. Walang nagbago," sabi niya, ngunit alam niyang lahat ay nagbago na. Isang hindi nakikitang pader ang biglang itinayo sa pagitan niya at ng mga taong dati niyang kasabayan sa hirap. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa isang islang hindi niya alam kung paano pamamahalaan. Ang unang malaking pagsubok ay dumating bago pa man magtanghalian. Pumasok si Mang Berto, ang head cook. Sa opisina, ang mukha ay gusot pa sa i-apron na niya. "Ma'am Sina, wala pa po yung delivery ng sariwang gulay at manok mula kay Mr. De La Cruz," sabi nito. Halata ang pag-aalala. "Kung hindi darating yun sa loob ng isang oras, kalahati ng menu natin ay hindi natin maisisilbi." Agad na kinabahan si Sina. Iyon ang pinaka-importanting delivery ng araw. "Tumawag na po ba kayo, Mang Berto?" "Ayun na nga po, ma'am. Ayaw sagutin ang tawag ko. Baka po kayo, bilang manager, ay mas pakinggan niya." Huminga ng malalim si Sina at kinuha ang telepono. Ito na yon, ang kanyang unang tunay na responsibilidad. Matapos ang ilang ring, isang magaspang na boses ang sumagot. "Hello, De La Cruz Supplies." "Good morning po. Si Alonsina Monteverde po ito, ang bagong co-manager ng kainan sa kanto. Naka-follow up lang po sana ako sa delivery namin." Hindi pa siya tapos magsalita nang putulin siya ng lalaki. Ikaw pala yung bago. Pinaliwanag ko na sa inyo yan kahapon. Yung order ninyo? May problema. Mali ang code na ibinigay. Next week na ang susunod na biyahe dyan." "Pero sir, kailangan po namin ngayon. At wala po akong natatandaang may tumawag kahapon." "Wala na akong magagawa dyan, ma'am. Kasalanan ng bagong manager ninyo," sabi ng lalaki bago ibaba ang telepono nang walang paalam. Napatulala si Sina. Paanong nangyari iyon? Sigurado siyang tama ang mga dokumentong inayos niya kagabi. Sakto sa oras na yon, pumasok si Gideon sa opisina. May dalang kape. "Oh, anong problema, Sina? Mukhang stress na stress ka sabi nito. May halong kunwaring pag-aalala. Ikinuwento ni Sina ang nangyari. Kumunot ang noo ni Gideon na parang problemado rin. "Nako, ganyan talaga yang si De La Cruz, masungit.
Hayaan mo ako ang tatawag. Kinuha ni Gideon ang telepono at nagpanggap na nakikipagtalo sa kausap. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ito. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. Pasensya na, Sina. Sinubukan ko pero matigas talaga. Mukhang kailangan nating mag-adjust ng menu ngayon. Nahihiyang napatungo si Sina. Sa unang araw pa lang niya, pumalpak na siya. Pasensya na po, Sir Gideon. Kasalanan ko po ito. Okay lang yan. Part of learning, sabi ni Gideon. Tinapik pa ang kanyang balikat. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang hapon na yon, habang nakaupo si Sina sa kanyang lamesa at tinitingnan ang bundok ng mga papeles na hindi niya maintindihan, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Hello? Alonsina, si Dakila ito. Agad na napaayos ng upo si Sina. Sir Dakila, magandang hapon po. Kamusta ang unang araw mo bilang manager? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahinahon at puno ng kabaitan. Hindi napigilan ni Sina ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-iwas ng mga katrabaho at lalo na ang nangyari sa delivery. Sa tingin ko po, hindi po talaga ako para dito, sir. Baka po tama si Sir Gideon, hindi pa po ako handa. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Alonsina. Ang mga pagsubok ay hindi ibinibigay para sumuko ka, kundi para patatagin ka. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Alam mo, ipinapaalala mo sa akin ang aking yumaong anak, si Bayani. Biglang sabi ni Dakila. Ganyan na ganyan din siya. Puno ng kabutihan ng puso, minsan ay masyadong mapagtiwala. Pero hindi siya kailanman sumuko sa paggawa ng tama. Kahit gaano pa kahirap, nakikita ko ang parehong katatagan sa'yo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Sina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Hindi lang ito isang trabaho, isa itong tiwala, isang legasya. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sabi niya, ang boses ay nababasag dahil sa emosyon. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Sina ng bagong determinasyon. Kung may tiwala sa kanya si Sir Dakila, kailangan niyang magtiwala rin sa kanyang sarili. Nagpasya siyang simulan sa umpisa. Ang pag-aralan ang mga lumang dokumento para maunawaan ang sistema ng kainan. Binuklat niya ang isang folder ng mga lumang invoice mula sa mga nakaraang buwan. Lahat ay may pirma ni Gideon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, kinukumpara ang mga presyo. Sa una, lahat ay mukhang normal. Ngunit habang tumatagal, may napansin siyang isang maliit na detalye. Isang invoice para sa isang malaking order ng mga imported na pampalasa mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Pulang Lupa Trading. Kumunot ang noo niya. Sa pagkakaalam niya, mula sa iisang supplier lang sila, kumukuha ng lahat ng pampalasa. Bakit may hiwalay na supplier para dito? At bakit napakamahal ng presyo? Tiningnan niya ang petsa. Noong nakaraang buwan lang. At ang pirma ni Gideon ay malinaw na nakalagay sa ibaba. Isang malamig na agos ng pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Maaring wala lang ito. Maaring isa lang itong normal na transaksyon na hindi niya alam. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang nagsimulang magtanong. Isang boses na hindi na niya mapatahimik. Ang bawat pagbuklat ni Alonsina sa mga lumang resibo ay parang isang dagundong sa dibdib ni Gideon Bakunawa. Mula sa siwang ng pinto ng kanyang opisina, pinagmamasdan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang babaeng iyon, ang babaeng dapat ay nagmamakaawa na sa labas ng kainan ngayon ay naroon. Unti-unting binubuksan ng kahon ng kanyang mga pinakatatagong lihim. Nakita niya kung paano kumunot ang noo nito nang matitigan ng isang partikular na papel. Kahit mula sa malayo, alam ni Gideon kung ano yon. Ang resibo mula sa Pulang Lupa Trading.
Ang pekeng supplier na nilikha niya para paglabasan ng malaking halaga ng pera. Isang malamig na kamay ang tila humigpit sa kanyang puso. Kailangan niyang kumilos. Naglakad siya palabas ng opisina. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagtimpla siya ng kape at dinala ito sa mesa ni Sina. "Mukhang seryoso ka masyado dyan," sabi niya. Sinisikap na maging magaan ang tono. "Break muna. Magkape ka." "Salamat po, Sir Gideon," sabi ni Sina. Hindi inaalis ang tingin sa papel. "May tinitingnan lang po akong hindi pamilyar na supplier." Sa sandaling iyon, sinadya ni Gideon na matapilok ng bahagya. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi sa mesa, kundi direkta sa mga papel na binabasa ni Sina. "Naku, pasensya na," sigaw ni Gideon, puno ng pekeng pagkasindak. Mabilis niyang kinuha ang tissue at sinubukang punasan ang natapong kape. Lalo lang ikinakalat ang maitim na mantsa sa ibabaw ng resibo ng Pulang Lupa Trading. Ginagawa itong halos hindi na mabasa. "Diyos ko, ang clumsy ko naman. Pasensya ka na talaga, Sina." Tumingin si Sina sa nabasang papel. Pagkatapos ay sa kanya, may bahid ng pagkadismaya ngunit walang pagdududa. "Okay lang po, sir. Aksidente lang po." Nakahinga ng maluwag si Gideon sa loob-loob niya. "Hayaan mo na yan. Mga lumang resibo lang naman. Ang mahalaga ay ang mga bago," sabi niya. Habang tinutulungang iligpit ang mga basang papel, nailigtas niya ang sarili sa pagkakataong yon. Ngunit alam niyang isa lang itong pansamantalang lunas. Habang naglilinis sila, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Gideon. Nakita niya ang pangalan sa screen, Tonyo Cobra. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. "Excuse me lang, Sina. Sagutin ko lang to," paalam niya at mabilis na lumabas sa likod ng kainan. "Gideon!" Ang bungad ng magaspang na boses sa kabilang linya. "Nasaan na ang pera ko? Sabi mo nung isang linggo, ngayong linggo. Ngayon, ano na naman? Sa susunod na linggo? Baka sa susunod na buhay na yan." "Boss Tonyo, konting pasensya pa po. Nagkaproblema lang po dito sa trabaho. Wala akong pakialam sa problema mo." Sigaw nito. "Ang problema ko ang pera ko." "3 araw, Gideon. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos niyan at wala pa rin, baka gusto mong bisitahin ko yung maganda mong asawa at mga anak. Baka matuwa silang makilala ako." Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Buhay na ng pamilya niya ang nakataya. Nanginginig ang kamay ni Gideon habang ibinababa ang tawag. Kailangan niya ng malaking pera at kailangan niya ito ngayon. Ang unti-unting pagnanakaw ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang malaking dagok at kailangan niyang tanggalin ang hadlang. Kailangan niyang tanggalin si Alonsina. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi lang mag-aalis kay Sina sa kainan, kundi sisira rin sa kanyang pangalan at sa tiwala ni Dakila sa kanya habang buhay. Nang gabing iyon, hinintay niyang makaalis ang lahat. Nang sigurado na siyang wala ng tao, isinuot niya ang isang pares ng guwantes na laging nasa kanyang bag. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan-buwan na sumisilip sa bintana. Binuksan niya ang safe. Ang tunog ng pagpihit sa kombinasyon ay nakakabingi sa katahimikan. Sa loob, naroon ang kinita ng kainan sa loob ng 1 linggo. Isang makapal na tumpok ng pera. Kumuha siya ng malaking halaga. Sapat na para magmukhang isang malaking pagnanakaw. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang safe. Naglakad siya patungo sa locker room ng mga empleyado. Alam niya kung alin ang locker ni Sina. Gamit ang isang master key, binuksan niya ito nang walang ingay. Nakita niya ang litrato ng lola ni Sina na nakadikit sa pinto. Inirapan niya lang ito. Kinuha niya ang isang maliit na bahagi ng perang ninakaw at maingat na isiniksik sa ilalim ng mga damit ni Sina sa locker. Tamang-tama lang na halaga para magmukhang ito ang unang itinago.
bago pa man makuha ang natitira. Bago umuwi, umupo siya sa kanyang kotse at ginawa ang huling hakbang. Gamit ang kanyang laptop, gumawa siya ng isang pekeng bank transaction. Nag-transfer siya ng maliit na halaga sa account ng kanyang pinsan na may nakasulat na para sa pagpapaaral ni Junior. Isang perpektong alibay kung sakaling may magtanong kung saan napunta ang kanyang pera. Kinabukasan pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Hinintay niya ang tamang oras. Nang abala na ang lahat sa paghahanda para sa tanghalian, kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang bulsa, isang teleponong hindi nakapangalan sa kanya. Lumabas siya ulit sa eskinita, kung saan walang makakakita o makakarinig. Nag-dial siya ng numero, ang numero ng opisina ng kainan sa kanto. Si Nelia ang sumagot, gamit ang isang panyong nakatakip sa bibig para bahagyang mabago ang kanyang boses. Nagsalita siya. May gusto akong i-report, sabi niya sa isang boses na pilit niyang ginawang iba. Isang pagnanakaw. Ang araw na yon ay nagsimula ng maayos para kay Alonsina. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kumpiyansa. Ang pag-uusap nila ni Sir Dakila kagabi ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ngayon, hindi na siya ang dating Sina na laging nakayuko. Ngayon, isa na siyang manager at gagawin niya ang lahat para patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Bago pa man dumating ang kasagsagan ng tanghalian, biglang pumasok si Gideon sa kusina. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. "Stop everything!" Sigaw niya at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Lahat ng empleyado pumunta sa dining area. Ngayon din. Nagkatinginan ng lahat, puno ng pagtataka. Sumunod si Sina. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. May mali. May napakasamang mangyayari. Nang makatipon na ang lahat ng staff sa gitna ng kainan, kasama ang ilang customer na nagtataka, nagsalita si Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pekeng kalungkutan. "May masama akong balita." Simula niya. "Kagabi o kaninang madaling araw, ang ating kainan ay ninakawan." Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga empleyado. Nagsimula ang bulungan. Si Sina ay napatakip sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Nawawala ang kinita natin sa loob ng isang linggo. Isang malaking halaga. Patuloy ni Gideon. Inililibot ang kanyang mga mata sa bawat isa na parang sinusuri kung sino ang may kasalanan. Ang kanyang mga mata ay huminto at nagtagal kay Sina. Tumawag na ako kay Sir Dakila. Papunta na siya. Pero bago siya dumating, kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nito at malamang isa lang sa atin ang salarin. Ang hangin ay naging mabigat. Ang bawat isa ay nagsimulang tumingin sa kanilang katabi, may halong pagdududa. Upang maging patas sa lahat, sabi ni Gideon, bubuksan natin ang lahat ng locker. Walang itatago, walang personalan, trabaho lang. Magsisimula tayo sa locker ko. Isa-isang binuksan ang mga locker. Walang nakita sa locker ni Gideon. Walang nakita sa locker ni Nelia, ni Mang Berto o ng iba pa. Habang papalapit sila sa locker ni Sina, ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging isang matinding takot. Wala siyang ginawang masama, pero bakit pakiramdam niya ay siya ang hinuhusgahan? "Sige Sina, ikaw na," sabi ni Gideon. Ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Nanginginig ang kamay ni Sina habang binubuksan ang kanyang locker. Sa pagbukas ng pinto, isang bagay ang nahulog mula sa loob at gumulong sa sahig. Isang makapal na tumpok ng pera, nakatali ng gomang pula. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng pagtataka ay ngayon puno na ng pagkagulat at akusasyon. Lahat ay nakatutok kay Sina. Ano yan?" tanong ni Nelia.
Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Hindi akin yan, nauutal na sabi ni Sina habang umaatras na parang ang pera sa sahig ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Wala akong alam dyan, maniwala kayo sa akin. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay mga mukha ng pagkadismaya, ng galit, ng pagtataksil. Ang mga taong dati niyang kasama sa tawanan at pagod ay ngayon mga estrangherong humahatol sa kanya. Lumapit si Gideon at maingat na pinulot ang pera. Ipinakita niya ito sa lahat. Ito yung nawawala, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Tumingin siya kay Sina, ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na nasasaktan. Sina, bakit mo ginawa ito? Matapos lahat ng tulong na ibinigay sa'yo? Hindi ako. Hindi ko ginawa yan. Frame up to. Sigaw ni Sina. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang tiwala na ibinigay sa kanya, lahat ay nawasak. Bakit ko naman gagawin yan? Tanong ni Gideon sa isang malumanay na tono. Ikaw ang bago. Ikaw ang may access sa lahat. Ikaw ang huling umalis kagabi, hindi ba? Hindi makasagot si Sina. Oo, siya nga ang huling umalis. Pero hindi niya ginawa ito. Hindi niya kailanman magagawa ito. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok si Dakila. Nakita niya ang eksena. Si Gideon, na may hawak na pera. Ang mga empleyadong nakatingin ng masama. At si Alonsina, na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa gitna ng isang bagyong hindi niya inaasahan. Ang mga mata ni Dakila ay puno ng pagkalito. Tumingin siya kay Gideon, naghahanap ng paliwanag. Ngumiti si Gideon nang may pagtatagumpay, isang ngiting nakalaan lamang para makita ng Diyos. Lumapit siya kay Dakila. Ang mukha ay nagpapakita ng kabigatan. Sir? Sabi niya. Ang boses ay puno ng kalungkutan at pagkadismaya. Mukhang alam na natin kung sino ang salarin. Ang titig ni Dakila ay lumipat mula kay Gideon patungo kay Sina. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kabaitan at pagtitiwala, ngayon ay nababalot ng isang komplikadong emosyon, isang halo ng pagkadismaya, pagdududa at sakit. At para kay Alonsina, ang titig na yon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon sa mundo. Ang bawat detalye ng eksena sa harap ni Dakila Elizalde ay tila isang kuwadro ng pagtataksil. Ang pera sa kamay ni Gideon, ang mga nanunumbat na mata ng mga empleyado, at si Alonsina na nasa sahig, durog at walang kalaban-laban. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iisang direksyon, isang direksyong ayaw paniwalaan ng kanyang puso. Dalhin ninyo sila sa opisina, utos ni Dakila. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Gideon, Alonsina, tayo lang tatlo. Sa loob ng opisina, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa labas. Umupo si Dakila sa kanyang silya habang si Gideon ay inilatag ang pera sa mesa na parang isang tropeo. Si Sina naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga balikat ay nakakrus, nanginginig pa rin. Sir, ito po ang ebidensya. Simula ni Gideon. Ang boses ay puno ng pagiging matuwid. Nasa locker niya. Wala nang dapat pag-usapan pa. Hindi sumagot si Dakila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi sa pera, kundi kay Alonsina. Ang nakikita niya ay hindi isang magnanakaw. Ang nakikita niya ay ang parehong babae na tumulong sa isang estrangherong matanda sa gitna ng bagyo, na walang hinihintay na kapalit. Ang nakikita niya ay isang pares ng mga matang puno ng katapatan na ngayon ay nababalot ng desperasyon. Alonsina, sabi niya, at ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan.
Gusto kong marinig ang panig mo. Umiling si Sina. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Wala po akong kinuha, sir. Pinapangako ko po sa ngalan ng lola ko. Hindi ko po alam kung paano napunta ang perang yan sa locker ko. Pero hindi po sa akin yan. Pero ikaw ang huling umalis kagabi, sabat ni Gideon. At ikaw ang may pinakamalaking problema sa pera. Alam nating lahat na may sakit ang lola mo. Tama na, Gideon. Putol ni Dakila. Ang kanyang tingin ay matalim na ngayon. Binalingan niya muli si Sina. Lumapit siya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila. Tumingin ka sa mga mata ko, Alunsina. Nanginginig na itinaas ni Sina ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, pula at namamaga sa kaiiyak, ay sumalubong sa mga mata ni Dakila. Ginawa mo ba ito? Tanong ni Dakila. Isang simpleng tanong, ngunit dito nakasalalay ang lahat. Isang matinding hikbi ang kumawala kay Sina, kasabay ng kanyang pag-iling. Hindi po. Hinding-hindi ko po gagawin yan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umiwas. Mayroong katotohanan sa mga matang yon, isang katotohanang handang pakinggan ni Dakila. Sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik sa isipan ni Dakila. Isang alaala ng kanyang anak, si Bayani. Noong high school ito, napagbintangan itong nagnakaw ng sagot sa isang exam. Lahat ng ebidensya, isang kodigo na nakita malapit sa upuan niya, ay laban sa kanya. Ngunit naalala ni Dakila kung paano siya tiningnan ni Bayani sa mata, tulad ng pagtingin ni Sina ngayon, at sinabing, "Itay, hindi po ako yon." At naniwala siya. Naniwala siya sa kanyang anak noon, at nalaman kalaunan na isang kaklase pala ang naglagay ng kodigo doon dahil sa inggit. Ang sakit ng pagkawala ni Bayani ay muling sumariwa. Ngunit kasabay nito ay ang isang malinaw na aral. Ang ebidensya ay maaaring itanim. Ang mga kwento ay maaaring likhain. Ngunit ang katotohanan sa puso ng isang tao, iyon ay hindi maikakaila. Huminga ng malalim si Dakila. Gumawa na siya ng desisyon. Okay, sabi niya. Bumabalik sa kanyang upuan. Gideon, tumawag ka ng pulis. Kailangan nating i-report ito officially. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Gideon. Masusunod po, sir. Pero, dagdag ni Dakila, at ang kanyang boses ay nagpatigil kay Gideon sa pagkuha ng telepono. Hindi pa tapos ang investigasyon. Habang hinihintay natin ang pulis, isang internal investigation ang magaganap. At sisimulan natin ito. Sayog yon. Nagulat si Gideon. Papo, bakit po sa akin? Dahil ikaw ang co-manager. Responsibilidad mo rin ang seguridad ng lugar na ito. Gusto kong malaman ng lahat. Ang schedule mo kahapon. Ang mga financial records sa ilalim ng pamamahala mo. Lahat. Pagkatapos ay bumaling si Dakila kay Sina. Huwag kang mag-alala, Alunsina. Hindi ka nag-iisa dito. Nang makalabas si Gideon para tumawag ng pulis, agad na kinuha ni Dakila ang kanyang sariling telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Ricardo, si Dakila ito, sabi niya sa kausap. Kailangan ko ng tulong mo. Ipaimbestiga mo ang isang tao para sa akin. Ang pangalan niya ay Gideon Bakunawa, manager ng isa sa mga kainan ko sa San Marahuyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mga utang, mga bisyo, mga bank account, lahat. At kailangan ko ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Ibinaba niya ang tawag. Tiningnan niya si Sina na nakatayo pa rin sa sulok. Ngunit ngayon ay may bahid na ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang hustisya ay parang pagluluto, Alunsina. Sabi ni Dakila, minsan matagal, minsan komplikado. Pero kung tama ang mga sangkap at tama ang proseso, palaging masarap ang resulta. Hindi pa natatapos ang 10 minuto, tumunog ang telepono ni Dakila. Si Ricardo. Sir, may nakuha na kami agad, sabi ng boses sa kabilang linya.
Ang subject, si Gideon Bakunawa, ay may malaking utang sa sugal. Umabot na sa 6 na numero at ang huling araw ng palugit niya ay bukas. Isang malamig na liwanag ang nabuo sa isipan ni Dakila. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw. Isa itong desperadong hakbang. Ang pagdating ng 2 pulis ay nagmistulang isang pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng dangal ni Alonsina. Ang kanilang asul na uniforme ay tila mas matingkad sa loob ng kainan at ang kanilang seryosong mga muka ay nagpapatunay na hindi na ito isang simpleng alitan sa trabaho. Isa na itong kasong kriminal. Isinara ang kainan sa kanto sa publiko habang isinasagawa ang investigasyon. Si Sina ay dinala sa opisina para sa formal na pagtatanong. Ang isang pulis, isang mas matandang lalaki na may malaking tiyan at pagod na mga mata, ang nagtanong sa kanya. Miss Monteverde, simula ng pulis, ang boses ay walang emosyon. Aminin mo na lang. Mas mapapagaan ang sentensya mo. Nakita na ang ebidensya sa locker mo. May mga testigo. Mahirap nang itanggi. Pero wala po talaga akong kasalanan. Pakiusap ni Sina. Ang boses ay paos na sa kaiiyak. Hindi po akin ang perang iyon. Itinanim lang po iyon doon. Lahat ng nahuhuli, yan ang sinasabi. Sagot ng pulis habang isinusulat ang kanyang mga sagot sa isang maliit na notepad. May motibo ka ba para gawin ito? May utang? Problema sa pamilya? Ang bawat tanong ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa kanya. Oo, may problema siya sa pera. Oo, may sakit ang lola niya. Ang mga katotohanan ito na dati nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy ay ngayon ginagamit na ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang kahirapan ay ginawang motibo para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Habang nagaganap ang interogasyon, sa labas, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang San Marajuyo ay isang maliit na bayan. Ang tsismis ay mas mabilis pang maglakbay kaysa sa hangin. Ang serbidorang biglang naging manager ay isa palang magnanakaw. Ang mga dating katrabaho ni Sina na kanina'y nag-aalala pa sa kanya ay ngayon nagbubulungan na sa mga sulok. Hindi ko akalain. Narinig ni Nelia na sabi ng isa sa mga kusinero, mukha pa namang anghel. Kaya pala ang bilis ng promotion. Sagot ng isa pa, baka matagal na niyang ginagawa yan. Ang bawat salita ay tumatagos sa manipis na pader ng opisina. Bawat isa ay isang dagdag na pasakit sa puso ni Sina. Ang mga taong nakasama niya araw-araw, ang mga taong tinuring niyang pangalawang pamilya ay agad siyang hinusgahan. Ang tiwala ni Sir Dakila na siyang tanging kinakapitan niya ay tila hindi sapat para labanan ang agos ng paninira. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-iisip sa kanyang lola. Paano kung malaman niya ito? Ang balita ay tiyak na makakarating sa ospital. Ang kanyang lola, na ang tanging yaman ay ang kanilang malinis na pangalan, ay tiyak na hindi kakayanin ng kahihiyan. Ang pag-aalala sa kalusugan ng kanyang lola ay mas masakit pa kaysa sa posibleng pagkakakulong niya. Pakiramdam ni Sina ay nalulunod siya. Nalulunod sa mga akusasyon, sa mga mapanghusgang tingin, sa sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Wala siyang pera para sa isang mahusay na abogado. Ang tanging meron siya ay ang kanyang salita. Isang salitang walang halaga laban sa isang tumpok na pera na natagpuan sa kanyang pamamahay. Lumabas si Sir Dakila sa opisina. Ang mukha ay seryoso. Dumaan ito sa harap niya nang hindi siya tinitingnan. Sumunod ito sa labas kung saan kausap ni Gideon ang isang pulis. Mula sa salaming bintana, kitang-kita ni Sina ang eksena. Si Gideon ay umaarteng biktima, itinuturo ang direksyon ng locker room, habang si Sir Dakila ay tahimik na nakikinig. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang sakripisyo
ay magtatapos sa ganito. Isang pangalang nabahiran ng dumi, isang kinabukasang nawasak. Matapos ang halos 1 oras, bumalik ang pulis sa opisina. Miss Monteverde, sabi nito, ang boses ay pinal na dahil sa bigat ng ebidensya laban sa iyo at sa halaga ng perang nawawala. Kailangan ka naming isama sa presinto para sa karagdagang imbestigasyon. Ang mga salitang iyon ay ang huling dagok. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang presinto, ang lugar na yon, ay para sa mga kriminal, para sa mga masasamang tao. At ngayon, doon siya dadalhin. Hindi po pakiusap, pagmamakaawa niya, ngunit ang kanyang boses ay tila hangin na lang na walang nakakarinig. Tumayo ang pulis at binuksan ang pinto. Habang dinadala siya palabas, ang lahat ng mga mata ay muling napako sa kanya. Ngayon, hindi na lang ito pagdududa. Ngayon, ito ay paghatol. Sa mga mata nila, siya ay isang napatunayang magnanakaw. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap si Sir Dakila. Nakita niya itong nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas. Hindi man lang ito lumingon, at sa sandaling iyon, kumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Alonsina. Maging ang taong naniwala sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, ay tila sumuko na. Siya ay nag-iisa, lubos na nag-iisa. Ang bawat hakbang ni Alonsina, palabas ng kainan sa kanto, na may kasamang pulis, ay isang marcha patungo sa kanyang kahihiyan. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila nangungutya sa kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Ito na ang katapusan. Tinanggap na niya sa kanyang isipan ang kanyang malagim na kapalaran. Ngunit habang papalapit sila sa police car, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na pamilyar kay Gideon, ngunit bago sa pandinig ni Sina. Sandali! Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa di kalayuan ang isang babaeng nasa mga edad 50. May simpleng pananamit ngunit ang kanyang tindig ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon, hindi kay Sina, kundi kay Gideon Bakunawa. Ang mukha ni Gideon, na kanina'y puno ng tagumpay, ay biglang nagbago. Ang kulay nito ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Eliana? Nauutal niyang sabi. Ang babae, si Eliana, ay hindi siya pinansin. Naglakad ito papalapit sa mga pulis. Opisyal, sabi niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Nagkakamali po kayo ng dinadakip. Ang babaeng yan, sabay turo kay Sina, ay inosente. At sino ka naman, ma'am, para magsabi niyan? Tanong ng pulis, medyo naiirita sa abala. Ako po si Eliana Cruz. Pagpapakilala niya. Ako ang dating manager ng kainan sa kanto. Ang manager bago ang lalaking yan. Itinuro niya si Gideon na ngayon ay parang gustong lamunin ng lupa. Humarap si Eliana kay Dakila na tahimik lang na nanonood mula sa gilid. Ang mukha ay hindi mabasa. Ginoong Elizalde, tama po ba? Hindi po tayo personal na nagkita pero alam kong kayo ang may-ari. Nandito po ako para sabihin ang katotohanan. O anong katotohanan ang pinagsasabi mo, Eliana? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Gideon, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ang katotohanan na ikaw ang magnanakaw, Gideon, sagot ni Eliana. Ang boses ay tumaas at puno ng galit. Ang katotohanan na tinanggal mo ako sa trabaho dahil natuklasan ko ang mga panloloko mo. At ang katotohanan na parehong modus ang ginawa mo sa akin at sa kawawang babaeng ito. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Si Sina ay napatanga. Hindi maintindihan ang nangyayari. Si Dakila naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang emosyon. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ng ngiti ng pag-asa. Ang totoo,
Hindi aksidente ang pagdating ni Eliana. Sa likod ng pagkatalikod ni Dakila kanina, hindi siya sumusuko. Naghihintay lang siya. Ang kanyang security team, sa pamumuno ni Ricardo, ay mabilis na kumilos. Nang malaman nila ang tungkol sa utang ni Gideon, hinanap nila ang anumang record ng anomalya sa kanyang nakaraan at doon lumabas ang pangalan ni Eliana Cruz, isang manager na bigla na lang nag-resign ilang buwan na ang nakalipas. Natagpuan nila si Eliana sa isang maliit na probinsya sa Laguna, kung saan siya nagtatago sa takot. Noong una, ayaw niyang makipag-usap, takot sa maaaring gawin ni Gideon. Ngunit si Dakila mismo ang tumawag sa kanya. "Mrs. Cruz," sabi ni Dakila sa telepono kanina, "alam kong natatakot ka, pero may isang inosenteng buhay ang masisira kung mananahimik ka. Ako ang bahala sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Ang kailangan ko lang ay ang iyong katapangan." Ang mga salitang yon ang nagbigay lakas kay Eliana. Dinala siya ng isang pribadong sasakyan papuntang San Marajuyo sa pinakamabilis na paraan. "May pruweba ka ba sa mga sinasabi mo?" Tanong ng pulis kay Eliana. Ang tono ay seryoso na ngayon. "Oo, meron," sagot ni Eliana. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit at lumang notebook. "Bago ako pilitin ni Gideon na mag-resign, sinigurado kong makopya ang lahat ng kanyang mga kahina-hinalang transaksyon, mga petsa, mga pangalan ng pekeng supplier, mga halaga. Lahat ay nakasulat dito." Ibinigay niya ang notebook sa pulis. Binuklat ito ng opisyal. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang binabasa ang mga nakasulat. Tumingin siya kay Gideon na ngayon ay pinagpapawisan na ng malapot. "Pulang lupa trading," basa ng pulis sa isang pangalan sa notebook. Tumingin siya kay Sina. "Hindi ba't ito ang pangalan ng supplier na tinatanong mo kanina sa amin?" Tumango si Sina. Ang pag-asa ay biglang bumalik na parang isang malaking alon. "At hindi lang yan," biglang nagsalita si Dakila. Lumalapit sa grupo. "Ricardo, ipakita mo sa kanila." Isang lalaking nakasuit ang lumapit mula sa isang itim na kotse. Hawak nito ang isang tablet. Ipinakita niya sa pulis ang isang video. Ito ay kuha mula sa isang maliit na security camera na ipinakabit ni Dakila sa opisina 2 araw na ang nakalipas, isang camera na hindi alam ni Gideon. Ang video ay malinaw. Kitang-kita si Gideon gabi. Nag-iisang tao sa opisina. Suot ang guwantes, binubuksan ang safe, at pagkatapos ay naglalakad patungo sa locker room. Tapos na ang laro. "Gideon Bakunawa," sabi ng pulis. Ang boses ay malamig at matigas. "Sumama ka sa amin sa presinto. Ikaw ang iimbestigahan namin para sa kasong pagnanakaw." Bumagsak ang mga balikat ni Gideon. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang kasamaan ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang matakbuhan. Habang pinuputasan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Sina na parang sinasabing, "Hindi pa tayo tapos." Lumapit si Dakila kay Sina na nakatayo pa rin, tulala sa bilis ng mga pangyayari. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. "Tapos na ang bagyo, Alonsina," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng init at ginhawa. Ang totoo ay lumabas na. Ang opisina sa loob ng presinto ay maliit at masikip. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay nangingibabaw sa hangin. Para kay Alonsina, ang lugar na ito, na kanina lang ay simbolo ng kanyang pinakamalaking takot, ay naging isang teatro ng katotohanan. Hindi na siya ang akusado. Ngayon, isa na siyang saksi. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Gideon Bakunawa. Wala na ang kayabangan sa kanyang mukha. Wala na ang mapanlinlang ng ngiti. Ang natitira na lang ay isang lalaking pagod, talunan, at napapaligiran ng mga ebidensyang hindi niya kayang pabulaanan. Nasa tabi ni Sina si Eliana Cruz, ang babaeng hindi niya inaakalang magiging kanyang tagapagligtas. Si Sir Dakila naman
ay nakatayo sa likuran nila. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pader ng suporta. Okay, Mr. Bakunawa, simula ng investigador. Let's go over this one more time. Inilatag niya ang notebook ni Eliana sa mesa. Itong notebook naglalaman ng mga transaksyon sa mga pekeng supplier. Kumpirmado ng bank records ninyo na malaking halaga ang napupunta sa mga account na konektado sa inyo. Hindi umimik si Gideon. Nakatitig lang ito sa mesa. At meron pa, patuloy ng pulis, itinutok ang tablet. Itong video, malinaw na ikaw ito, gabi ng Martes, kinukuha ang pera mula sa safe at pagkatapos ay inilalagay ang isang bahagi nito sa locker ni Miss Monteverde. May maidadagdag ka pa ba dito? Ang katahimikan ay tumagal. Ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng bentilador sa kisame. Bigla, tumawa si Gideon. Isang tawang walang saya, puno ng kapaitan at galit. So what? Sabi niya. Itinaas ang kanyang tingin at tinitigan sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginawa ko nga. Ninakawan ko ang kumpanya. Itinanim ko ang ebidensya laban sa kanya. Masaya na kayo. Nagulat ang lahat sa biglaang pag-amin nito. Bakit? Tanong ni Dakila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Bakit mo kailangang manira ng ibang tao para lang pagtakpan ang kasalanan mo? Tumingin si Gideon kay Dakila. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng lahat ng kanyang hinanakit. Bakit? Dahil sa mga taong tulad ninyo, mga mayayaman na akala mo alam na ang lahat. Isang pagkakamali lang, isang maling desisyon, at bigla kang huhusgahan. Madali para sa inyo ang maging mabuti dahil may pera kayo. Ang pera ay walang kinalaman sa pagiging mabuti o masama. Gideon? Mahinahong sagot ni Dakila. Meron. Sigaw ni Gideon, tumatayo. May utang ako. Malaki. Mga taong hindi mo gugustuhing makabangga. Pamilya ko ang nakataya. Akala ninyo ba ginusto ko to? Napilitan lang ako. Lahat tayo ay napipilitan, Gideon. Sabat ni Eliana. Ang boses ay matatag. Pero hindi lahat ay pinipiling manakit ng inosente. Nang ginawa mo to sa akin, nanahimik ako sa takot. Akala ko, yun na ang katapusan. Pero nang malaman kong inulit mo ito sa kanya, tumingin siya kay Sina na may simpatya. Alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Ang kasamaan, kapag hindi nilabanan, lalong lumalakas. Ang mga salita ni Eliana ay tumama kay Gideon. Tumingin siya kay Sina. Sa mga mata ni Sina, wala siyang nakitang galit o paghihiganti. Ang nakita niya ay awa. At iyon ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Bumagsak si Gideon pabalik sa upuan. Ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa kanyang mga kamay. Humagulgol siya. Isang hagulgol ng isang taong nawalan na ng lahat. Hindi lang ng pera o kalayaan, kundi ng sarili niyang kaluluwa. Sa isang iglap, hindi na siya ang kontrabidang halimaw sa paningin ni Sina. Isa na lang siyang taong naligaw. Isang taong gumawa ng sunod-sunod na maling desisyon hanggang sa wala na siyang malabasan. Habang isinusulat ng pulis ang formal na confession, tahimik na lumabas sina Sina, Dakila at Eliana. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag na ngayon. Ang bigat na pasan-pasan ni Sina sa loob ng maraming oras, sa loob ng maraming taon, ay biglang nawala. Humarap siya kay Eliana. Salamat po, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay hindi sapat para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Salamat po sa katapangan ninyo. Iniligtas niyo po ako. Ngumiti si Eliana, isang ngangiting totoo at mainit. Walang anuman, Hidya. Pareho lang tayong biktima. Ang mahalaga, lumabas ang totoo. Niyakap niya si Sina ng mahigpit. Pagkatapos, lumapit si Dakila. Tumingin siya kay Sina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paghingi ng tawad. Alonsina, patawarin mo ako kung kahit saglit ay nagduda ako. Ang isip ko ay nalito sa mga ebidensya.
Pero ang puso ko ay hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa'yo. Naiintindihan ko po, sir, sagot ni Sina. Ang puso ay puno ng kagaanan. Ang hustisya ay naisagawa na para kay Gideon, sabi ni Dakila. Ngayon, oras na para sa hustisya para sa'yo. Makalipas ang ilang linggo, ibang-iba na ang hangin sa loob ng dating kainan sa kanto. Ang mga bulungan ng pagdududa ay napalitan ng mga masayang bati at paggalang. Ang mga pader na dati saksi sa kahihiyan ay ngayon pinipinturahan ng bagong kulay, isang mas maliwanag na krema na sumisimbolo sa bagong simula. Si Alonsina Monteverde ay hindi na ang dating serbidorang laging nakayuko. Ngayon, naglalakad siya sa loob ng kainan ng may kumpiyansa, hindi kayabangan. Ang bawat ngiti niya sa mga empleyado ay sinasalubong ng matapat na ngiti pabalik. Ang takot na pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Si Ma'am Sina nila ay hindi lang isang hepe, isa siyang leader na nakuha ang kanilang respeto sa pamamagitan ng katatagan at kabutihan. Ma'am Sina, dumating na po ang mga bagong upuan. Masayang balita ni Nelia. Salamat, Nelia. Pakisabi kay Mang Berto, i-check niya kung kumpleto. Sagot ni Sina. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang balita tungkol sa pagiging inosente ni Sina at sa tunay na kasalanan ni Gideon ay mabilis na kumalat sa buong San Marahuyo. Ang kahihiyan ay napalitan ng paghanga. Siya ay naging isang lokal na alamat, isang paalala na ang katotohanan ay laging nananaig. Isang hapon, habang abala si Sina sa pag-aayos ng mga bagong menu, pumasok si Dakila Elizalde. Hindi na siya nakasuot ng damit magsasaka. Ngayon, suot niya ang isang simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang aura ng kapangyarihan at karunungan ay hindi maitatago. Mukhang abala ang partner ko. Bati ni Dakila. May ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti si Sina. Sir Dakila, magandang hapon po. Tinitingnan ko lang po itong mga bagong disenyo. Umupo si Dakila sa tapat niya. Alonsina, may seryoso akong pag-uusapan sa'yo. Ang nangiti sa mukha ni Dakila ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang pagiging manager ay isang bagay. Pero may iba akong plano para sa'yo, kung papayag ka. Kinuha ni Dakila ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Gusto kong maging full partner ka sa negosyong ito. Hindi lang empleyado, kasosyo. Ang lugar na ito ay hindi na lang sa akin. Sa atin na. Napatulala si Sina. Hindi siya makapagsalita. Mula sa isang serbidorang halos walang pambili ng gamot, ngayon ay inaalok siyang maging may-ari ng isang negosyo. Pero, Sir, bakit po? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Dakila sa malayo, na parang may inaalala. Noong nawala ang anak kong si Bayani, nawala na rin ako ng gana sa lahat. Ang mga negosyong ito, mga gusaling ito, lahat ay nawalan ng kahulugan. Pero noong nakilala kita, noong nakita ko ang kabutihan mo sa gitna ng bagyo, nakita ko siya sa'yo. Nakita ko ang kanyang legasya, ang pagtulong sa'yo, ang paggabay sa'yo. Para ko na ring ipinagpapatuloy ang buhay na dapat sana ay para sa kanya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong dahilan, Alonsina. Ang mga luha ng pasasalamat ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Sina. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Tinanggap niya ang alok ng walang pag-aalinlangan. At ang kanilang unang desisyon bilang magpartner ay ang pagbabago ng pangalan ng kainan. Isang maliit na seremonya ang idinaos. Ang lahat ng empleyado ay naroon, kasama si Eliana Cruz, na ngayon ay consultant na ng kainan. Tinanggal nila ang luma at kupas na signboard na may nakasulat na kainan sa kanto. Sa isang hudyat mula kay Dakila, isang bagong signboard na yari sa kahoy ang ibinaba. Nakaukit dito sa magandang sulat ang mga salita. Silong sa ulan. Isang pangalang sumasalamin sa kanilang pinagmulan, isang pangalang nagpapaalala
na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng buhay, laging may masisilungan. Isang lugar na puno ng kabutihan, pag-asa, at pangalawang pagkakataon. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa loob, lumabas si Sina at tumayo sa harap ng kanyang bagong kainan. Ang langit ay nagsimulang mag-ambon, isang magaan na ulan na tila nagbibigay biyaya sa kanilang bagong simula. Hindi niya inilabas ang kanyang payong. Sa halip, itinaas niya ang kanyang muka at hinayaang patakan ito ng ulan. Dati, ang ulan ay simbolo ng kanyang mga pagsubok at kalungkutan. Ngayon, ito ay isang paalala ng kanyang lakas, ng kanyang pananampalataya. Hindi na siya takot sa mga bagyo dahil alam niya, pagkatapos ng bawat ulan, laging sisikat ang araw. At siya, si Alonsina, ay handa nang harapin ang anumang bukas na darating. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ang aral ng kwento, huwag matakot gumawa ng tama, kahit na sa tingin mo ay walang nakakakita. Dahil ang Panginoon laging nakatingin at ang mga biyayang kanyang ibibigay ay higit pa sa iyong inaasahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Alonsina. Kung meron po kayong komento o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!